biglang nag-work from home ang Senado dahil sa banta. Ang tanong, totoo bang may manggugulo sa paparating na June 12? Ito po ang pahayag ng SP Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pakinggan po natin, mga kababayan. Yung Senate work from home starting today, gaano po ba kaseryoso yung banta sa seguridad ng Senado at NBI lang po ba yung may ganitong intel report o maging iba pang security agency at identified po ba yung mga sangkot o nasa likod nito ng yung banta sa Senate? Well, Sally, lahat ng banta sineryoso natin, especially sa mga ganitong sitwasyon. Meron din akong nabasa at nakukuha mga intel na merong mga rallies gagawin sa June 12, particularly sa Malacanang. Daan nga ako sa Malacanang, set up na rin sila ng barricade doon. So yung mga ganitong intel information, sineseryoso natin because yung situation ay medyo tense. And inutusan ko ang ating Sergeant at Arms to already coordinate with NBI and also the various intel agencies para ma-validate. No? Kasi marami tayong intel agencies. You have NICA, you have ISAF ng Army or ng military, PNP, may sarili din silang intelligence agencies. Ang NBI, meron din silang intelligence network. So ito ay nagko-coordinate rin kami at NICA ang nagko-consolidate ito. So si Sergeant at Arms today and tomorrow will be coordinating with all of these intelligence agencies para ma-validate at malaman natin. But in the meantime, we have to take this seriously dahil ang aking pinaka priority ay safety ng mga empleyado, members of the media in the Senate, and of course the senators. So we have to take precautionary measures para masigurado natin yung kanilang safety and security. Sir, dun sa intelligence information, identified kung sino yung mga involved, sino yung nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado? May mga personalities na na-mention ang NBI. At hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. And then my second question, ibinasuro niya po yung alok ni Senator Alan na power sharing. Handa pa po ba kayo na makipag-usap sa kanya? Ang advice po na Malacanang, huwag magtiwala kay Senator Alan. At any comment po sa sinabi niya na dalawa daw yung Senate ngayon, Senate of the Philippines at Senate of Malacanang. Ang hihimasok? One Senate, Senate of the Philippines. At nakita naman natin yung proceedings nung June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate. Ayun, makasingit ka lang. Sinasabi nila na wala daw quorum eh. Isang acting Senate President. So, yun ang rin-recognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang nag-represent sa Senado at of course ang executive branch. Dahil ang executive branch yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. So itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. Okay. So, ito po mga kababayan, mga kabonet. So, ano po ang masasabi nyo? Kasi dalawa, naghati po ang opinion ng mga eksperto na walang quorum, no? At hindi valid. Pero sila, kine-claim nila na valid dahil ginamit nila yung Abilino Tienco at yung sinasabi nilang 1935. Pero ang sinasabi ngayon ay yung 1987 Constitution na all of majority of all its member, which is 24. So mga kababayan, ano po yung masasabi nyo dito sa banta na sinasabi niya about doon sa Senado kaya nag-work from home sila? Okay, comment lang po and don't forget to subscribe para sa susunod pang update natin. Maraming salamat po. Ito po muli ang iyong Kuya Bonet. God bless you.